Ayan. Good morning uli mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Nandito po ako sa Dasmariñas walkway papunta ng yung Promenade Park. Actually, ito sa aking likod ang Dasmariñas Arena. Doon sa kaliwa ko naman ang City Hall. So, sarado yung Dasmariñas Oval and Grandstand dahil may event yata kahapon. So, inaalis pa nila yung mga naka-set up doon sa may grandstand. So, good morning! Happy Lord's Day kahapon. So, pinagpala ba ang inyong Sabat, ang linggo, ang rest, the Lord's rest po. So, dito ako ngayon and we will be continuing sa ating Bible morning walk. Hindi ko kasama si Fe at yung aking apo. Naglipat na sila ng bahay kahapon. Talagang kapit-bahay na namin sila. Kasi talagang malapit lang sa amin. Pero si Fe naglalaba. Sabi ko hoy! Itong aking Bible morning walk. May mga kaibigan tayong na kakasalubong rito. Malawak to. Malawak rin to. Dito nagdipatan yung mga nag-walking at nag-jogging. So tuloy po ako, mga kapatid. And greetings sa ating kapatid na John. Sa ating pastor sa Mindoro. Si John, kapatid ko yun, nasa California. Si Magsino, ating kapatid naman, pastor sa Occidental Mindoro. At ganun din, yung aking suki, yung aking pare, si paring Danny. Paring Danny, devotion na tayo. So, dito po tayo ngayon sa ating Bible morning walk. Hindi po ako nakapag Bible morning walk kahapon kasi to prepare for the Lord's Day. But then, ito nga, Matthew 5 verse 9, Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. So, alam ko, isa ito sa mga paborito nyo sa Beatitudes no? Malimit gamitin ito. Mapalad ang mga mapaggawa o pasimuno ng kapayapaan. Pasimuno no? Pero hindi ng kalokohan. Hindi pasimuno sa kapayapaan. Kapayapaan. So, marami din. Nagkaroon na tayo ng kakayahang manampalataya kay Kristo. So, even faith, sabi nga, is gift of God. Paano naging gift of God? Kasi nga, binorn again ka muna niya no? Nag-work muna sa yung Holy Spirit. Niregenerate ka. Paano ka? Ayun, may signal uli. So, kaya mapalad tayo. Mapalad tayo, ang mga anak ng Diyos. Because of the work of the Holy Spirit in our spirit, yung ating spiritong patay ay binorn again ng Holy Spirit, binuhay, ni-regenerate, binigyan ng buhay uli. Ngayon, you can now respond to God's calling. At yun yung response natin, yung faith and repentance. Kaya mapalad talaga tayo. Masaya tayo dahil dun sa kaligtasan na yun. So, napakabuti ng Panginoon sa atin. Now, back to the blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. So, isang gustong paalala sa atin ng Panginoon, tayo ay mga mapagmahal sa kapayapaan, maibigin sa kapayapaan,
Now, ito yung aming t-shirt pag nag-gospel ministry kami. Yeah. Bring the gospel to God's people. Gospel ministry. Soli Deo Gloria. Yun ang dala-dala namin, no? Dala-dala namin ang mensahe ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan kasi before we were enemies with God, pero through the peace message of Christ, reconciliation message of Christ, magkakaroon tayo ng kapayapaan, tayo at ang Diyos. So yung kapayapaan na yun, tayo at ang Diyos, ay bahagi ng gospel, ng Euangelion. Pero, again, itong sermon ni Christ ay hindi lamang po para sa spiritual peace, kundi even yung tinatawag nating social peace, physical peace, no? Relational. Ito po yan. So, ayan, binabaybay ko na po itong walkway papuntang park ito. No? Ayun. Galing ng ginawa talaga ng aming mayor dito. So, yung unang nagpasimula nito ay umanaw na si Mayor P.D. Barsaga. Pero tinutuloy naman ang kanyang sambahayan. Ngayon si Mayor Jenny Barsaga. So, ayan. So we are the peacemakers of God. Blessed are the peacemakers. Peacemakers ka, kapatid. No? Ikaw ay tagapaghatid ng kapayapaan. Kapayapaan una ng Ebanghelyo ni Kristo. Pangalawa ay kapayapaan para sa iyong kapwa. Maayos na relasyon, may pagpapahalaga sa relasyon sa iyong kapwa. Minsan mahirap i-practice ito, no? Kasi ano ba gagawin ko, pastor? Aawat ba ako sa mga naghurumentado, nagrarambulan? Tagaawat ba ako? Papagitna ba ako sa mga nag-aaway na mag-asawa? Nung bata pa kami, ayan, si John, nandyan. Parang hindi ako magaling dyan sa peacemaker. Kasi ginagawa ko nung pinagbo-boxing ko yung mga kapatid ko Panganay kasi ako. Sabi ko, wala naman kaming ibang laro doon. Wala naman mga cellphone noon. Pag nasa labas ka ng bayan, maraming laro. No? Tumbang preso, agaw bahay, tagu-taguan, shato, dami pa, no? Kickball, football, no? Patintero, hindi na naranasan ng mga bata kayo yan Hindi na nga alam yata yung mga larong yan. Pag nasa loob ng bahay, yung mga damit, ginagawa namin boxing gloves. So tuwa kayo, boxing kayo. So, pag may nakapuro na tama, dyan natin, tigil na kasi may iyak na, maririnig na ng nanay, tatay na, so pagpapaluin na. Ayun na yung sa likod ko na yung highway, So, pagdating ko sa may Promenade Park, babalik na ulit ako sa Dasma Arena. Pero ang galing pala nito, talagang pwede nga palang dito mag-Bible morning walk tayo para hindi masyadong maraming tao kasi doon sa Dasma Grandstand gusto na, Pastor Romil, napila. So ito po ay schoolmate ko sa PMI and he's now doing a wonderful ministry. Tansa and Gentry ba, Pastor? Ayan. So blessed are the peacemakers. Tayo ay masayang Kristiyano, pinagpalang Kristiyano, at gusto ng Panginoon maging tagapaghatid tayo ng kapayapaan, tagapasimuno ng kapayapaan, awat ng pag-aaway, ng gera.
yung kaka-elect uli na Pangulo ng Amerika, lagi niya sinasabi, there should have been, this war should not have been, started, no? Ibig sabihin yung, referring to yung Ukraine versus Russia. Lagi niya sinasabi, kung ako Pangulo, hindi dapat nagkaroon ng gantong gere. Pati yung sa Israel, yung pag-hostage ng mga Hamas, hindi dapat nangyari. Kasi nga, isa sa mga kanyang katangian at ang kanyang naisin ay mapanatili yung kapayapaan sa buong mundo, no? So isa yun sa kanyang sigaw nung nangangampanya siya, at ngayon naman ay ginagawa niya rin yung paraan, di ba? So balik tayo sa Pilipinas ay maraming bulong-bulungan, no? Civil unrest, hindi natin alam, may impeachment case, si Duterte nasa ICC sa Netherlands, yung mga follower niya ay mainit. Ito namang kabila ay ginawa lang daw nilang kanilang bahagi. Pero hindi ko naman, wala naman akong, ayan na po. Yan, nasa likod ko na yung promenade. Oh. Kita nyo yung malaking parol doon. So, balik na ako sa Dasmariñ at baka maabutan ko pa si Pem, makapag-anlawan lang, makatulong pa. Gusto ko lang ay tayong mga mananampalataya, role natin is peacemakers. So, why not include in your prayers ang ating bansa, ang mga leader, ang mga nag-uuntugang, no? Mga personalities, dahil sa, syempre, di naman may tatago, no? Politika. Malapit na election eh. But again, we are peacemakers. Ngayon, sisingit ko na naman yung aking apo, si Asher. Isa din ako, no? Peacemaker din ako sa kanya. No? Paano ka, pastor, naging peacemaker sa apo mo? No? Kasi alam niyo ba yung pacifier, no? Yung pacifier. Peacemaker po 'yan, Pag sinabing pacify, no? Ayusin mo sila. Patahimikin mo siya. Ayan, yung pacify. So, yun po galing yung pacifier eh. Kaya pag sinubo nyo na yung pacifier, hindi ko man sinasabing peking peace yan, peking peace. Kasi baka yung metaphor natin, no? Kasi hindi naman siya talagang dede, no? Na battled, hindi naman siya yung bote ng gatas. Pandaraya lang siya sa bata. Pero yung sinasabi na natin, sa panahon na yon, tatahimik yung bata, no? Tahimik si Asher, and yung dahil siguro minsan sa mga babies din tutubo na yung ngipin nila, so gustong-gusto nilang kagatin na yung gilagid nila sa pacifier. So, yeah, we are pacifiers. And, again, bonus na naman, ang reward sa atin ng Panginoon, blessed are the peacemakers, for they. So, marami, hindi lang nag-iisa yan. Maraming mga hinirang yan, mga pinili at tinawag ng Panginoon. They will be called children of God. We will see God. Pag-aari natin ang kaharian ng Diyos, pag-aari natin ang mundo, new heaven and new earth. We will be comforted by God. Blessed are the pure in heart. Ayan, for they will see God. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, because they will be satisfied by God. Blessed are those who mourn, for they will be comforted by God. Dami pa, di ba? So, I think nasa ikapito na tayo. Kaya, we will be called, sabi ng verse, they will be called children of God. Pag sinabi ng Panginoon, lahat na sinabi ng Panginoon, ginagawa niya. Amen?
Ha? So walang sinabing Panginoon na hindi niya ginagawa. Plus, again, after dun sa adjectives na peacemakers, those who hunger, pure in heart, those who mourn, poor in spirit. After nun, laging sinusundan niya ng verb, no? Na they will be comforted, they will see God. At ito nga, dito sa verse 9, they will be called. Yan, verb yan eh. They will be called. Tapos yung indirect object, what? What are they be called? They will be called children of God. Pero again, yung verb na yon, nasa future indicative passive. Kung gusto nyo, gamitin nyo po i-search nyo yung Bible Hub. Yan, tapos check nyo yung verse. Type nyo yung verse. Matthew 5:9, Bible Hub. Pagdating nyo sa Bible Hub, makikita nyo marami may commentary, merong Greek, may mga parallel verse. So, i-click nyo yung Greek. Basic lang naman yun eh. Para ding English tenses. Alam mo, pag present at pag past, pag future, di ba? So, may idea ka na kahit paano. Yung voice, ganun din. Pag passive, pag middle, pag active. So, alam mo. So, dito, passive. Si Lord ang tumawag sa atin. Si Lord ang nagbigay sa atin ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. No? For they will be called children of God. No? Again, tulad nung isang babae rito, kakatapos na mag-walking, ayun, nakaupo. No? Upo lang. Relax lang. Upo ka lang, relax lang. Ito yung mga gagawin ng Diyos sa iyo. At ito yung mga ginawa ng Diyos sa iyo. You will be called. Past tense na eh. Pero actually yung verb na yung future indicative. Because it's a fact, it's a reality. Hindi lang ngayon, kundi sa hinaharap, you are God's children. Amen. No? So we are God's children. So, we are peacemakers. Ang mga Kristiyano, peacemakers siya. Hindi tayo tagapagpasimuno ng away, ng galit, ng hatred, ng gera. But we are peace-loving people because Jesus Christ, our Lord, is the Prince of Peace. Amen. Pinanak siya sa Jerusalem, Bethlehem, Jerusalem, which is the city of peace. Na? Yeru and Zalem. Na? So, again, nawa maging blessing po sa atin ito. Kung may tampuhan kayo ni wifey, uso na ngayon ang wifi kasi dahil nga internet na. Kaya mga misis natin wifi na ang tawag natin, na. Dahil sa wifi. Ay, hindi, joke lang. So, batiin nyo na. Makipagbati na kayo sa inyong mga wifi. Sa mga kapatid nyo, sa mga siblings nyo, kung may mga pagkakagalit-galit pa, no? So, salamat kami kasi 7 kami magkakapatid. And sa biyaya naman ng Panginoon, puro na kami may mga pamilya. Nag-reunion kami. God willing, si Jojo makaka-uwi. Silang mag-asawa from California. Makaka-fellowship namin sila rito. And makakadalaw din siya sa puntod ng aking tatay, which was he missed so much, no? Kasi pandemic nung namatay ang father namin. Ayan. Pakipagbati na kayo. Pakipag-ayos na kayo. Peacemakers tayo, mga kapatid. Pacifiers tayo. Gawin natin yung gusto ng Panginoon. At higit sa lahat, ito, gospel ministry. Bringing the gospel to God's people. Sininiwala ang church, ang Oikos Reformed Christian Church na hindi sayang ang pagbabahagi ng gospel. Laging mayroong anak ng Diyos
hinirang na magbe-benefit dito once you shared the gospel. The gospel of peace. Reconciling the world to God. Reconciling the sinners to Christ. Kasi hindi naman natin alam kung sino ang gustong iligtas ng Panginoon. Siya lang ang nagtatakda ng pagliligtas. Pero tayo, magbabahagi tayo ng gospel of peace. God bless po. God bless ating lahat. Ito po ang ating blessed morning. Ito po ang ating Bible morning walk. Biyaya ng Panginoon. Malapit-lapit na, no? Matatapos na natin itong Beatitudes. And comment lang kayo kung anong gusto nyong i-devotion natin na mga short messages na nakatulong sa ating pamumuhay Kristiyano. Thank you po. Good morning. God bless. Ang aking pinsan. Ayan, di ko alam kung pinsan ko, tiyuhin ko to eh. Si Kuya Dionisio Cordero Supapo, no? God bless po. Ayan.